Niugnay ng simbahang Katolika sa Palawan ang pagpatay kay Doc Jerry Ortega sa anomalya sa paggamit ng pondo mula sa Malampaya. Ibinabalik ko naman ng DPWH ang sisi kay Governor Baham Mitra sa umano'y maanomalyang road project sa Palawan. Nagpapatrol, Henry Omaga Diaz. Sa papel, tulay ito, linaw bridge daw. Pero lumalabas na sinimentong daan lamang ito na may culverts o lagusan ng tubig sa ilalim. Bahagi pa rin ito ng binunyag ng simbahang Katolika sa Palawan na umano'y maanomalya mga proyekto na gamit ang may 4 na bilyong pisong share ng Palawan sa Malampayan Natural Gas Project. Ang tulay na ito ay bahagi ng 20 milyong pisong road improvement project dito po sa Batara sa Palawan. Pero kita nyo naman po, bukod sa napakamahal, ang dali pang nasira. Isa sa unang nagbunyag noon nito ay ang pinatay na broadcaster at environmentalist na si Doc Jerry Ortega. Paniwala ni Bishop Pedro Arrigo, may koneksyon ang pagpatay kay Ortega sa anomalya sa Malampaya Projects. Gayon din ang paniwala ng byuda ni Doc Ortega. Isa ito sa dahilan ng kanyang pagkamatay. Kung kaya siya ay pinapatay. Dahil napakalaking pera. Sinasangkot sa 2 COA report at NBI investigation ang tanggapan nila dating Governor Joel Reyes at Governor Baham Mitra sa anomalya sa Malampaya Projects. Pero ayon kay Governor Mitra, hindi lamang siya ang binigyan ng pondo, dapat din daw imbestigahan ng ibang opisyal ng Palawan gaya nila Congressman Antonio Alvarez. Hindi lang po kami yung napagtiwalaan na mag-allocate ng pondo. The 1st Congressional District also has about 800 million. Very common naman yung COA findings. Inamin naman ni Congressman Alvarez na tumanggap ang kanyang distrito ng halagang 800 million pesos para sa mga proyekto. I prioritize ko yung projects that was projects intended to enhance tourism. Para naman kay DPWH Secretary Rogelio Singson, may pananagutan ang mga opisyal ng Palawan na pinagdaanan ng pondo. May accountability kami, may accountability din sila, no? So they cannot wash their hands here. Base din sa mga dokumento, naglalabas ng pondo noon ang Malacanang para sa mga opisyal ng Palawan tuwing mag-eleksyon noong 2007 at bago mag-2010. Henry Omaga Diaz, Patrol ng Pilipino.